What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Maraming naghugas kamay na naman sa mga lower house matapos ang ginawang pagpirma na ma-impeach itong si VP Sara mga kababayan. Grabe naman yan. At ang mas malala pang balita mga kababayan ay galing na rin mismo di umano sa mga kongreso na nakatanggap sila ng pondo na magagamit nila sa paparating na eleksyon. Hay nako. At ang malala pa mga kababayan, may 25 pang congresswoman at congressman ang humabol dahil sa nainggit ang mga ito nang natanggap ng mga kasamahan nila ang pera na galing di umano sa House Speaker na si Tamba. Grabe, pera-pera na lang talaga. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, dagdag pa rito na itong si Bongit naghugas kamay na rin na wala di umano itong kinalaman sa nangyayaring impeachment kay VP Sara. Ang kapal naman talaga ng pagmumukha. Hoy Bongit, alam ng taong bayan na kayo ng pinsan mo na si Tamba at ang asawa mong butad na si Lisa ang may gawa sa pangyayari ito, no? Kaya wag mo na subukan magdrama dyan na parang walang alam. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Sino na bang excited sa inyo mga kapartners na mapakinggan Ayun. itong naging pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte? Pero bago muna yan, kamusta yung National Day of Handwashing? National Handwashing Day. Handwashing Day. O, Marami kahapon, daw nag-Poncio Pilato daw. Balita ko, pero ingat din po tayo. Okay? Ingat tayo doon sa mga kumakalat din ng mga quote cards na pinagmumukhang ganito, ganyan. Mag-ingat po tayo sa pag-share po niyan kasi may iba dyan, peke. Yes. Na sinasabi nila parang bumabaliktad ko no. Pero may isa akong kanina na narinig ko yung interview niya siya mismo. Siya mismo Sabi niya ang iniisip niya yung constituents niya. Naku. At kung hindi daw niya gagawin yung pagpirma, baka walang matanggap yung kanyang mga constituents. Ayun lang. Naku po. Oo. Ang problema ngayon, yung mga constituents doon sa Pera-pera pumirma, nila. ay pinagsisira yung mga tarpaulin na nakita nila. Oo. Ay, sayang, hindi natin na tanong yan kay kay Attorney Rex Kung may violation. Kung may violation ba Oo yun nga, or no? okay lang na kasi nagalit na galit talaga sila sa mga politiko, Grabe. Master Judea. Biruin mo, meron silang tiwala sa Pangulo. So, ibig sabihin, ito yung palatandaan na hindi sumasalamin sa taong bayan yung desisyon ng inyong mga congressman. Correct. Correct. Hindi sumasalamin sa taong bayan ang desisyon ng inyong congressman na pumirma doon sa impeachment. Correct. Ibig sabihin, partner, talagang hindi pumapabor ang taong bayan. Marami ang nanggagalahiti. Kung magbabrowse-browse ka lang sa Facebook, kahit nga yung iba na hindi naman maka-Duterte, talagang nagagalit sila. Kasi ito'y ramdam naman talaga nila na pamumulitika. At itong mga naghuhugas kamay, huwag nyo na paniwalaan yan mga kababayan. The fact na pumirma sila, kasalanan nila yon. Kasi kung pipirma ka, Personal choice ng mga congressman at congresswoman na nagsipirma dyan, mga kababayan. Tayan at pakatandaan nyo. At sa darating na eleksyon, wag nyo silang iboboto. tapos maglalabas ka ng statement, ibig sabihin, talagang may ginawa kang kasalanan. Kasi dinedepend mo yung sarili mo Kung wala kang ginagawang kasalanan, hindi mo na kailangan i-depend sa sarili mo kung tama ang ginawa mo, Correct. partner. Oo nga. At nung pa lang, yung araw mismo ng botohan doon sa impeachment, marami nang nagtatanong, nag-PPM. Sino ba yung mga pumirma na yan para magkaalaman na? At nung naibigay talaga, meron pa palang naidagdag. May 25 pang dumagdag. Sabi nila, baka makahabol pa. Nainggit, partner. Nainggit. Nainggit. Meron pang 25 kasi ang unang pumirma at last na pumirma doon sa 215 yung mga magkakamag-anak Yung anak ng Pangulo, pinsan ng Pangulo, may humabol pa na 25 po mga kapartner. So tandaan po ninyo yan at maliban sa doon sa sa mga hindi pumirma, kilatisin nyo rin po. Baka mga din yan, mangga rin yan. Kilatisin natin yan, iba-vlog uli natin to. Viral yung vlog natin dito, partner. Pinakilala natin yung mga pumirma. Oo. Ulitin natin. May bago. Ay, sino ba yung bago? Meron ka dyang listahan? Ito, meron, no? Sige. Bayan, dami na ito, Basahin mo nga. Number 1, Sultan Kudarat Representative Princess Rihan Sakaluran. Oy. Lanao del Norte Representative Muhammad Khalid Dimapuro. Oy. Binyan Representative Len Alonte. Cagayan Representative Ramon Olasco Jr. Isabela Representative Tony Pet Albano. Leyte Representative Carl Nicolas Cari. Masbate Representative Richard Co. Masbate Representative Araco. Masbate Representative Wilton Co. Bumilib na sana ako dito kaya lang bumaliktad pa rin. Negros Occidental Representative Emilio Bernardino
Yulo. Quirino Representative Midi Kuwa. Pangasinan Representative Ramon Guico Jr. Uy, ako Bicol pa rin, oh. Uy, si Saldi ko umabol. Ay, umabol. Oo, umabol. Di ko lang alam kung nasa NYC daw siya eh. Baka New nasa York, America or New York Cubao. Di ko lang alam. baka nasa private jet, hindi ko alam. Pangasinan Representative Arthur Celeste, Cavite Representative Adrian J. Advincula. Abay, sumali na. Tarlac Representative Bong Rivera, Tarlac Representative Christian Telyap, Oriental Mindoro Representative Alfonso Umali Jr. Ako Bisaya Representative Sonny Lagon. GP Representative Jose Guy Padiernos. Nako po. Hindi ko alam to GP na to eh. GP, hindi. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Basta ito yung mga bumaliktad mga kababayan at wala Meron pa nga akong kilala dyan. Sip-sip dati gustong makatrabaho si BP Sara. Tapos nandito. Basahin ko pangalan. Itago na lang natin sa pangalan. Basta, yun na. Yun Kaya na. mag-ingat po kayo mga kapartners ha, dahil naglipa na po yung mga mangga. Yan. Sa inyo pong Correct. pagpili sa darating na halalan, mag-ingat sa mga mangga. Hindi ko pa rin dito nakikita yung kalaban ni ni yung kapatid ng kalaban ni PRRD. Naggalit. Ano na yan? Same as useless na yan. Same as useless. Opo mga kapartner. Okay, dito na tayo. Si President Marcos Jr. din, naghugas kamay din. Kung nag-Poncio Pilato din siya mga kapartner at sinabi niya, wala akong kinalaman dyan. Yung executive, walang kaugnayan dyan po sa ano na yan, hakbang na yan ng Kongreso. Trabaho nila yan. Apakasungaling ng presidente ito. Oo, pero sabi nga, so ibig sabihin, ikaw nagsabi ka noon na aksaya sa oras, walang patutunguhan sa atin yan. Walang makikinabang. Oo. Ni isang Pilipino. Kaya nagkaroon ng pagtitipon yung mga taga-INC in support sa iyong pahayag na hindi nga ito ituloy yung impeachment no sa pangalawang pangulo pero ito tuloy pa rin. So palatandaan na hindi mo talaga sila makontrol at hindi sila naniniwala sa iyo. Correct agad, partner. Yung anak mo at saka yung pinsan mo. Hindi sila nagtutugma ng mga sinasabi, partner. So hindi ko alam kung sino ang nagsisinungaling sila. Pero huling-huli dito mga kababayan, partner, ito si Pangulong Bongbong Marcos, yung kagustuhan talaga niya na ma-impeach si BP Sara Duterte dahil doon sa mga sinasabi niya, yun ang nagpapatunay. Kung i-analyze mo yung mga sinabi niya, talagang may kagustuhan or may meron talaga siyang hand or may papel siya dito sa pag-i-impeach kay BP Sara Duterte. Tandaan niyo po, ang impeachment po ay isang Tama, Sir Judea. Alam ng taong bayan na ang nasa likod ng impeachment na yan walang iba, kundi ang mga bangag, no? Na sinatambali sa bungit. At hindi naman ingot ang taong bayan para hindi malaman yun. political na proseso. Yes. Hindi talaga magsasabi ng, ito talaga guilty talaga. No, unlike sa dadaan ka sa pinakalegal na proseso po mga kapartner, which is ang korte po ang magtatakda po niyang kapalaran po sa mga inaakusahan. No? Biruin nyo, bigla na lang, pinatawag lahat. Oy, pinatawag. Yung iba, yung mukha ng mga congressman, di alam, ano meron? Tapos bigla na lang, yun na lang, wala na. Yung iba nga may muta pa pumunta na doon sa Kongreso. Yun nga, ang problema, hindi nga nila alam ko siguro kung didebatehin natin, ito ba bakit ka naniniwala na ganito, ganyan? Makakasagot ba yan sila lahat? Halimbawa, yung una, isinasangkot siya doon sa tawag nito, mga krimen. Sinasabi nga, wala, panahon niya, yung sa EJK, Yes. panahon pa nga ni Leila de Lima, CHR siya, naging Chief Justice, Secretary of Justice, DOJ. Wala ngang Na-file na kaso. wala ngang na-file na kaso, nasa sa kanila na panahon ng Pinoy administration. So yung iba dyan, ongoing pa, wala pang ongoing pa yung investigation. Yung sa COA naman, nagsabi na rin yung COA, talagang pinipilit nila, pati yung assassination, Yes. likha lang daw nila yun eh. Sabi, nasagot yan ni Vice President. Correct. Speaking of Vice President, eto na. So pag ganyan na, talagang beyond human na siguro ang problema sa ating bansa. Sukdulan. Oo, sukdulan na. Na kailangan na talaga ng tumingalak tayo sa langit para matapos ng kinakaharap natin ng mga problema. Kasi sabi nga niya, grabe na raw yung mga problema at hinalimbawa pa nito, yung marami ng mga kababayan natin ang makikipagsapalaran sa labas ng bansa dahil nga dito sa mga problema na ito, Master Judea. Yes, partner, kailangan talaga ng kailangan mabasbasan ang gobyerno ng Pilipinas at kailangan talaga natin si Pastor Apollo C. Kibuloy dito no para naman talagang malipol ang kasamaan na naghahari dito sa gobyerno. At ako partner masaya pa rin ako dahil parang hindi stress si BP Sara Duterte at yung sinabi niya na sa taong bayan ang tagumpay. So nagkakaroon tayo ng parang konting liwanag na nakikita dito sa pinagdadaanan niya. Oo, kumbaga nasa taong bayan pa rin ang last say nito. Yes. Dahil biruin mo, kung Correct. susumahin mo naman, 32 million, tapos papatanggal lang nasa 215, at hindi pa yun ang sumasalamin doon sa bilang sa mga mga kinakatawan nila kuno, mga constituents nila kuno, kasi nakita naman natin sa mga reports, talagang maraming galit na mga constituents nila, pinagsisira yung kanilang mga mukha. Yes. And siguro, maaliwalas ang mukha ng pangalawang pangulo kasi nakita na niya ito noon pa. Yes.
Di ba nasabi nga niya ito matagal na, nabanggit na ni Franz Castor noon way back November 2023. Napakatagal na pala nito, hindi pala ito last year yan. Last year pa nabanggit na itong impeachment plans na ito, no. So ngayong hapon ata ay meron siyang pagpupulong sa kanyang legal team. So haharapin niya ito, wala pa siyang briefing. Kahapon daw nagpulong yung legal team and ngayon siya sasama doon sa Legal briefing. Oo, legal briefing na 'yon, no. So sabi niya, marami na talagang problemang kinakaharap, no. At ang hilingan niya, nagpapasalamat siya doon sa mga sumusuporta, patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal. Para sa kanya ay napakahalaga ito. Sabi nga niya, manalig na lang ang mga supporters dahil nasa taong bayan nga ang tagumpay. Sir Judea. Yun, partner, may kahulugan yun, ha? Malalim yun. Nasa taong bayan ang tagumpay kung tayo ay gagawa ng tama. No? Kung tayo ay boboto ng matino, sigurado magtatagumpay tayo. Pero kung tayo ay boboto ng pare-pareho, yung mga gumagawa sa atin ng hindi maganda, yung mga nangungurap sa bayan, ibabalik natin yan dyan, hindi pa rin tayo magtatagumpay. Kaya tayo ang susi, tayong mga botante, ang taong bayan. Gamitin natin ang isang boto natin dahil dito sa panahon na ito ng eleksyon, dito lang tayo nagkakapantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap. Kahit bilyonaryo ka, kahit mahirap ka, iisa lang ang boto mo. Gamitin natin yan para sa pagbabago ng ating bansa. Tsaka parang dinidiscourage na rin niya yung mga rally. Yes. At sabi niya, meron namang social media. Doon i-voice out. Yes. No? At sana naman, walang censorship na mangyayari. Kagaya po sa mga nababalitaan natin na ngayon. Kasi sa Amerika, pinatigil na ito ni President Donald Trump itong censorship na ito, pati nga yung kalayaan sa religion. Yes. No? Pinatigil na rin niya, hindi niya pinatigil yung kalayaan, kumbaga yung pagsisikil sa kalayaan, free speech, sa relihiyon, yun yung pinatigil niya. Gusto niya magkaroon ulit ng tawag nito, kalayaan, no? Sa yung free speech at yung sa religion. Pero dito sa Pilipinas, andyan pa rin po ang pagiging diktador. Okay lang sana kung magandang resulta ng pagiging diktador, nagagamit sa tama, pero hindi eh. Ginagamit po para sa mga kalaban sa politika at ang at mercy at stake po nito yung ating mga kababayan. Tingnan niyo po kung ano nang nangyayari sa atin. Malayong-malayo, sabi nga ni Pipi Sara, malayong-malayo na ang ating bansa kung ihahambing natin sa ibang mga bansa. Kagaya nung sabi nga, 'di ba? Sa ibang bansa pinag-uusapan na yung Kulilit na. AI, paano mapalago yung ekonomiya, sino yung may pinakabilis na bullet train. Alam niyo, ganyan yung pinag-uusapan. Sino yung may magandang tapos meron na silang trade war, yung nagpataw ng taripa, si Amerika sa mga kalaban niya ng mga bansa. Yung si Canada naman, rumesbak, tinasan din yung taripa sa mga imported na US products, pati rin si China, ganyan. Tayo, binabaan natin yung taripa sa pag-asa na bumaba yung presyo ng mga bilihin. Wala pa ring resulta yung pag-iikot ng Pangulo. Parang hindi na pag-iikot, paglalakwatsa na yun. Wala pang resulta dahil hindi rin nakapag-produce ng maraming trabaho. Tumaas yung presyo ng bilihin. Pinagmalaki pa nila na last December daw, bumaba daw yung bilang na walang trabaho. Hello, December po yan. Marami ang mga ganap, di ba? Maraming nagkakaroon ng trabaho dyan kasi alam nila na during that time, malakas yung kita. Kailangan nila ng mga tauhan. Pero buong taon ba, kamusta ang ating employment? Kung pangit yung maganda yung ating employment, wala na dapat na nakikipagsapalaran sa iba yung dagat. Mahirap talaga, partner, pagka nagkaroon tayo ng leader na drug dependent. Ay, hindi pala drug dependent. Ano ba tawag dito? Yung support dependent, no? Kumbaga wala siyang sariling kilos, wala siyang sariling galaw, sariling pag-iisip. Kasi parang ang nangyayari kasi inaasa niya doon sa mga nakapalibot sa kanya. Kaya parang hindi na nagtutugma-tugma yung isip niya tsaka yung isip ng mga kagrupo niya, yung nagbibigay sa kanya ng mga idea. Kaya, eto, tugtungan ko yung sa December, partner. Pag December kasi, marami ang nagtatrabaho dahil alam nila na kailangan nila ng panggasto sa December, magpapasko, pambili ng regalo sa girlfriend, sa boyfriend. Kaya, nagtatrabaho sila. Lalo na yung mga... Tsaka during that time kasi, mataas yung kita, mataas yung demand. So, magdadagdag ka ngayon ng trabahante sa sa negosyo mo. Pero ang tanong dyan, pang matagalan ba, baka pang December lang. Kasi nga, mataas yung demand. Actually, partner, may kakilala ko na nagtatrabaho lang talaga siya pagka bare months. Kasi kailangan niya ng pera pag December. Ganun katamad yung kakilala ko na yun. Doon lang talaga siya nagtatrabaho kasi may mga double pay, ganyan. Pagkatapos na, tambay-tambay na naman. Walang mangyayari pagka ganun. Pero, paras lang din yan ng mga employer. Kailangan din talaga kasi ng mga manpower pag ganun. Kasi sabi mo mga partner, malaki ang demand. Pero, dito sa atin, kahit gaanong pagtatrabaho mo, partner, parang ang hirap umangat eh. Kasi, ang mga nagtatrabaho sa gobyerno, puro pabigat. Oo nga, yan yung problema ngayon. Sabi dito, ano pang
Sila pa nga ang dahilan kung bakit naghihirap ang taong bayan eh. Mantakin nyo yun. Pataas ng pataas ang mga bilihin sa ating bansa pero ang sahod eh ganun pa rin. Walang pagbabago. Kung hindi mag-e-eleksyon eh walang increase na gagawin ang mga bangag. Grabe talaga. Ginagawang tanga ang taong bayan. Sabi ni BP Sara, sa panahon ngayon, sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalo na pagkain. Sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan, naunahin muna nila ang trabaho. Di ba? Mapagparaya ang pangalawang pangulo kasi Yes. ang iniisip niya ang kapakanan ng taong bayan. No? Na unahin ninyo kasi baka mas lalo kayong walang makain. No? Kung mag-stage pa kayo dyan sa kalsada. Sabi niya, unahin nyo muna yung trabaho at negosyo ninyo kaysa sa mag-rally sa mga daan. Dahil marami, lahat tayo breadwinners. Okay? Yes. So, merong mga bata or merong mga kaanak na kapamilya na magdedepende sa atin. At tayo naman, ang social media capital ng mundo, kung gusto talaga nilang magsalita at tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung kanilang they feel they want to do it. And that is to speak and be heard by the people of the country and the world. I haven't thought, yun ang sinabi niya. Yes. Na bukas ang social media, mas malawak pa nga ang magiging saklaw ng social media. Ipahayag po doon ang inyong mga saloobin. Pero iniisip pa rin niya ang kapakanan Yes. ng taong bayan na hindi kasi ang karamihan dyan nagtatrabaho. So pag nasa kalsada sila, lugi sila. No? So meron namang social media, doon ipahayag. No? Iba Yes, pa dyan, partner. himukin talaga. No? Hindi ganyan ang pangalawang pangulo po sa pagkakataong ito. Correct ka dyan, partner. Kasi ito yung isang trait ng mga true leader, no? Yung inaako niya lahat ng responsibilidad. Kung tutuusin si VP Sara Duterte, mas gugustuhin pa niyan kung iba, no? Kung mga weak leader, mas gugustuhin pa niya na lumabas ang taong bayan para idepensa siya. Pero siya na mismo nananawagan, huwag kayong lumabas. Kaya parang sinasabi niya, kaya ko to. Bilang Correct. vice presidente ninyo, haharapin ko to na mag-isa at tatawagin ko kayo pag kailangan ko ng tulong. Yan ang mga ugali ng isang tunay na leader. Confident na kaya niyang lagpasan lahat ng mga pagsubok na Tama. pinagdadaanan na ngayon nang hindi nadadamay ang sambayan ng Pilipino. Oo. Tapos alam natin, yung mga naging sip-sip sa kanya, may pamano-mano po pa sa kanya. Biruin mo, partner, kung gaano ka plastic. Mas matanda pa sa kanya, pero nagmamano sa kanya. Alam mo yung panahong sinusuyo pa siya? Oo. Parang kulang na lang luluhod eh. Oo. Oo, luluhod na kasi syempre ang iniisip nila makakabuo na kami ng nito, dream team. Yes. Talaga na mag-tandem itong ganito ganyan, malaking tulong. Kasi nga nabanggit na minsan ng pangalawang pangulo na doon sa survey, wala talagang panalo. So kailangan talaga siya Oo. para manalo siya. No? Nag-aantay na nga lang ako kailan ilalabas yun ni BP Sara yung survey na yun. Para kasi nga kulang na lang lumuhod. Yun nga, yung iba nagmano, inimbita pa siya maging tawag nito ninong, ninang. Oo. At ang sabi nga niya, feel betrayed ka ba? Parang na-traitor ba? Naramdaman mo ba na ang tanging sagot niya parang naging manhid na siya. No, wala na daw siyang feelings. Yan. No? At ang sinabi niya na wala siyang masyadong close talaga na mga politiko. No? So kumbaga, meron lang chance daw na naging ninong yung si Era, pero other than that, yung politiko na talagang naging kasama niya na iba kasi yung friends sa talagang Close friends. parang party mo na ng iyong pamilya. Yes, tama. Which is tama naman. Wala namang ganyan po si BP Sara. Napakasimple lang ni BP Sara kung talagang kung hindi po kayo makikinig sa mga yung mga pinupukol sa kanya, kung i-dig deeper mo pa siya, napakasimple. Parang kagaya lang din ng tatay niya. Yes. So yun yung binibigyan niya ng emphasis na walang close relationship, walang personal relationship sa mga politikong ito na mga mangga. Ito yung mga mangga. Sabi nga niya, kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila na mag-decision about the impeachment. Kasi walang na-build. Kasi ang gusto lang nila, sikat ito. Malaking tulong ito. May Yes. following ito. May mga Sa madaling salita, manggagamit talaga ang mga yan, karamihan sa mga nasa lower house. Mantakin nyo yun, bigyan lang ng pera, go agad sila. Mga wala ng integridad, nihiya sa kanilang katawan. Hay nako. followers ito. Makakatulong ito na bumango ang aking pangalan. Gagamitin ko siya. Ako ay magiging mangga. Yan. Yun ang masama, partner, ito. Merong mga kandidato, politiko dyan, na noong mga una, bago dumating yung mga Duterte, hindi sila manalo-nalo. Kaya nga nagdikitan sila dyan sa mga Duterte at nanalo sila sa pagkakataong ngayon. At yun nga, yung mga nagmamano-mano. Alam mo, natawa ako doon sa puti na yung buhok tapos nagmamano kay BP Sara Duterte. Yung kapatid ng presidente, kapatid mga ba ng presidente yun? Kapatid yan. Oo. Nagmano, mas matanda pa siya kay BP Sara Duterte. Yun, doon mo makikita mga kababayan. Doon mo makikita kung gaano ka plastic. Hindi lang sip-sip, plastic. Ikaw ba magmamano ka sa mas Bawal matanda yan sa sa'yo? Makati plastic ha.
Ikaw ba, magmamano ka partner sa mas matanda sa'yo? Parang ininsulto mo yung minanuhan mo. Oo. Diba? Parang tinatawag, oy, mas maganda ako sa'yo. Parang ganun. Simpleng ano lang yan, simpleng, alam nyo na, gusto nilang suyuin ang Oo. pangalawang Pangulo. Pero balita ko, during campaign period pa lang, meron ng mga red flag na, alam mo na, napupuna. No? Pero mapagparaya ang pangalawang Pangulo kasi nga, nag-stick siya doon sa sinabi ng Pangulo na continuity. Yes. Ipagpapatuloy. Kasi kung ganyan po talaga yung maririnig mo, beyond siya sa politika na hindi mo iisipin, hindi ko naman project yan, hindi ako yung ano, pero kung ang iisipin mo yung para sa kapakanan ng taong bayan, hindi mo na iisipin kahit hindi makredit sa'yo eh. Yes. Kasi Correct. kusa na mangyayari yan, credit sa'yo, na sasabihin, ay, bibigyan ka pa rin ng credit ng tao kasi ikaw yung nagpatuloy, ikaw yung nagtapos. Hindi yung parang trying hard ka, yung parang hard sell. Yung parang pinilit mo ang tao bayan, ako ang gumawa niyan. Kahit hindi naman. Oo. So tingnan ninyo ngayon, tingnan ninyo ang pangyayari ngayon. Mas lalong naging halata na wala kayong nagawa. Correct. Oo. Kasi nakukumpara na ngayon ng taong bayan eh. Okay lang sa, kumbaga, umaasa sila na baka, kasi sabi niya, better more. Di ba? Meron siyang ganyan eh. Halimbawa, yung sa build. Ang kay BBM sa PRRD kanya. is build. Di ba? Sa kanya, BBM. Build better more. Yun. Asan yung more? Tsaka asan yung better? Wala lahat yun. Lalo na, asan yung build? Wala lahat yung partner. Naloko tayo. Oo, naloko Mga tayo. pao. But anyway, kung meron talagang masasaktan dito, numero 1, si VP Sara Duterte. Siya talaga yung number 1 na nabudol dito. Kaya nga medyo, di ba, nag-sorry siya doon sa mga taga-KOJC kasi nadala kayo. Oo. Dahil kung hindi naman kay VP Sara Duterte, I don't think, boboto kayo doon kasi ayaw nga ni PRRD, di ba? But anyway, that already happened. Then let's move forward na maging presidente si VP Sara Duterte. Maraming galit na galit mga partner sa mga binitawan ni VP Sara Duterte. Oo, maraming galit. Pati yung ngiwi na, hindi ko lang alam kung ano bang nangyari doon. Bakit naging... Si Bugs Bunny? Oo. Meron kasi yung pahayag. Meron ba tayong ano nun? Baka Code meron. card? Meron. Yung sinabi ni VP Sara. Okay? At mensahe niya para sa Valentine's. Diba? Ayun. Oo. Ang sabi nga niya, ano ba yung pinaka, word for word ko na lang. Sige, para Ang sabi niya, mas masakit ang maiwanan ng boyfriend at girlfriend kaysa sa ma-impeach ka ng House of Representatives. Mas ma-hurt pa raw. So iyak na naman sa inis yung ano niyan. Kasi syempre parang mga terorista yan eh. Gusto Yeah. nila once na gumawa ka ng hakbang, matatakot ka. Yes. Oo. Pero ang nangyari, tingnan niyo po, paglabas pa lang, napakaganda. Di ba? Oo, maliwanag. Alam mo yung aura. Tapos Blooming mag-iiwan ka si ng VP. ganito. Imbis na siya ang mainis, kayo ang nainis. Ako partner, kung ako isa ako sa pumirma doon, maiinis talaga ako dyan sa binito. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong magandang talakayan nila Sir Judea at nila Sir Arman. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.